Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Gagawa tayo ng bibingka. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Rice flour, coconut milk, baking powder, eggs, fresh milk, butter, sugar, cheese, salted eggs, at salt. Umpisa na natin ang paggawa ng bibingka. First step, kailangan natin i-combine lahat ng dry ingredients. Pagsasama-samahin natin yung rice flour. Itong rice flour, kung bibili kayo sa mga Asian groceries or supermarket, ito may tatak na color red. Yung color green kasi usually glutinous rice flour yan. So yung red yung kailangan natin. Ihahalo natin dito yung baking powder, and yung salt. Pagkatapos nating makombine, kailangan lang natin itong haluin. After nating mahalo, set aside muna natin ito sandali. Next step, kailangan lang natin i-cream itong butter. Then, gradually natin ilalagay yung granulated sugar. Next step, ilalagay na natin yung eggs. Then, i-beat natin ulit. Next step, gradually natin ilalagay yung mga dry ingredients. Ito yung rice flour, baking powder, at yung salt. After nating mahalo mabuti, ilalagay na natin yung coconut milk and yung fresh milk. Itutuloy lang natin yung paghalo hanggang sa well-distributed na lahat ng ingredients. Once na nahalo na natin mabuti, kukuha lang tayo ng isang baking pan na circular, lalagyan natin to ng banana leaf, then ililipat natin dito yung mixture na nahalo na natin. At this point, dapat na preheat na natin yung oven dahil ready na nating i-bake ito. Ilalagay ko na itong mixture natin yan sa oven at i-bake na natin. After baking for 15 minutes, tatanggalin muna natin sa oven itong bibingka. Then, itatop natin ng salted eggs o ng itlog na maalat. And, lalagyan din natin ito ng grated cheese. After this, ibabalik natin ulit sa oven para maluto na ng tuluyan. Para sa exact measurements ng mga ingredients, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After baking, at after natin malagyan ng butter sa taas, ito na ang ating bibingka.